Oy, mayong hapon kaninyo tanan kinala po si Bonel Yek o Bonelito. Nalapot sa ato ang programa nga pampalibog o istorya nga pampalibog. Ug dahil nagpasa sa ako sa iyang vlog ug gipost niya sa ako ang Facebook account. Ug pagbasa na ako, grabe, ambot, murag di ko katuo, pero ingon niya, tinuod daw ko, no? Pero so ako ang spekulasyon na murag di ni tinuod. Himo-himo lang ni. Okay, sige ako ang basahon. Dear Bonelito, ako si Kevin. Isa ka gwapong estudyante na taga-Polytechnic. Oy, taga-Polytechnic, dara, kumusta? Ug ang iyang title sa iyang gipasa nga pampalibog sa kuha panandaliang sarap. Okay, magsugod kita. Kevin, halika. Uwi na tayo. Mayaman ka na, wag kang magpayaman pa. Birong sambit ng mga kasamahan ni Kevin. Mauna na kayo, tapusin ko na lang ito, ani ni Kevin. Isang ulilang anak at malayo sa mga kamag-anak si Kevin. Halos lahat ng natitirang kamag-anak niya ay nasa ibang bansa, kaya naman nabuhay si Kevin ng mag-isa at walang katuwang sa lahat ng bagay. Lahat ibinubuhos niya sa pagtatrabaho, pag-aaral para maibsan lamang ang pananabik sa pamilya. May sariling bahay na ipinamana ng kanyang mga magulang. Sasakyan na bunga ng matiyagang pagtatrabaho, kaya niyang makuha lahat ng gustuhin niyang material na bagay dahil na rin sa nag-iisang anak na napamanahan ng kanyang magulang. At naipon niya ito sa lahat ng luho at yaman ng nakuha niya ngayon, bati pa rin niya ang kakulangan sa buhay. O Biyernes, Kevin, tawag ni John na isa sa mga office mate at kabiruan ni Kevin. Sama ka sa akin, tol. Saan? Tanong ni Kevin. Ngiti lang ang isinagot ni John na siya namang ipinagtaka ni Kevin. Oras ng uwian, balak pa sanang mag-extend pa para tapusin ang pagtatrabaho. Dapat ay gawin niya para bukas. Dahil na rin sa kakulitan ni John, napilitan na rin siyang sumama kahit di niya alam kung saan sila pupunta. Natawa na lamang na dumating sila sa bar sa Blue Heaven, bandang Pioneer Avenue. Di naman nailang si Kevin dahil nasa tamang edad na rin siya at di na iba sa kanyang lugar na iyon. Light o Pelsen? Tanong ni John. Pelsen, tol, sagot ni Kevin. Habang umorder si John, di maiwasan ni Kevin na mapatingin sa mga babaeng lumiligid at nagsasayaw. Halos akala mo lambat na lamang ang itinapis sa kahubdan. Tol, masikip na ba ang pantalon mo? Birong sambit ni John. Sino ba na mga titigasan dito sa siraulo ka talaga? Maya-maya isa naglalapitan ng mga babaeng nais magpa-table sa kanila para na rin sa ekstrang kita nila. Si Pinky, balangkinitan, maputi chinita at di gaanong kalakihan ng boobs pero magaling manglambing sa customer. Si Janice, Black Beauty, maganda ang katawan na aninang ni Kevin na mabibilog ang dibdib ng babae sa likod ng mga malalambak na suot nito. Di kaila sa babae ang pagkatitiga ni Kevin sa kanya kaya dinaanan niya sa biro. Tataba. Okay, pasensya na po kayo. Medyo naputo lang ating bakbakan.
Di kaila sa babayang pagkatitig ni Kevin sa kanya. Dinaan niya sa biro. Tatabang ang biro mo niyan kung titig ka ng matagal dyan. Tinatawanan siya ni John, kaya medyo napahiya siya. Ngunit agad namang nakabawi, nakakita na rin siya. Habang tumatagal ay gumaganda na ang usapan nila John kay Janice at Kevin naman si Janice. Kanya-kanya silang topic ng mapansin na lang ni Kevin na medyo pumapangay na ang mata ni Pinky na sa unang pagkakaalam niya ay dahilan sa pagkalasing. Saka na lang napansin na nakapasok na pala ang kamay ni John sa gitnang hita ni Pinky at nakapasok ang mga daliri nito sa kepyas ng babae. Oh my Jesus! Pasensya na po kayo. I-stop na natin itong kwentong ito dahil rated SPG. Pow! Wera! Oy!